Case build-up para kay dating House Speaker Martin Romualdez ang irerekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa questionableng flood control project. Sabi ng chairman ng komite na si Senador Ping Lacson, ang rekomendasyon ay batay sa pahayag ni Orly Guteza na naghatid siya ng pera sa bahay ni Romualdez at ni dating Congressman Zaldi Co. Dati nang itinanggi ni Romualdez at Co na nakakuha sila ng kickback sa flood control projects. Paliwanag ni Lacson, walang corroboration o validation sa mga pahayag ni Gutesa, kaya case build-up ang rekomendasyon kay Romualdez. Sa halip na preliminary investigation agad tulad sa isang reklamo o kaso. Dagdag ni Lacson, hindi pa final ang Blue Ribbon Committee report dahil may mga susunod pang pagdinig. Sakali raw may mag-validate sa mga pahayag ni Guteza tungkol kay Romualdez, pwede ring magbago ang rekomendasyon ng komite sa dating House Speaker. Ipinasasama ng Makabayan Bloc sa mga investigasyon sa flood control scandal ang isiniwalat ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na palitan ng text messages umano ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin. Sagot ng Malacanang, intriga lang yan ng mga gustong mapatalsik sa pwesto ang Pangulo. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Pinatay at inilibing na ng Kamara ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa pangalawang reklamo laban sa Pangulo. Pinag-aaralan daw ng grupo kung paano pa magagamit bilang ebidensya laban sa Pangulo ang umano'y palitan nito ng text messages kay dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Sabi ni Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages na ito sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. I-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries including one delivery of is it around 2 billion, ganon, in an armored van. Diba? Nang tanungin kung sino ang nagpakita sa kanya ng messages, sabi ni Tino, isa nga po si Congressman Liviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apa. Well, you know, it's better that, for example, Congressman Liviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. ayon pa kay Tino, alam rin daw ito ni Representative Egay Erice at iba pang kongresista. Sinisikap naming kumpirmahin ito kay Leviste. Ipinadala lang niya ang kanyang social media post na nagsasabing sa mga nagtatanong kung totoo bang may hawak siyang ebidensya, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni na Representative Antonio Tino at Egay Erice. Sa isa namang text message, kinumpirma ni Erice na ipinakita nga ni Leviste ang sinasabing text messages ng Pangulo at ni Bersamin. Sabi ni Erice, natakot daw si Bersamin na maging fall guy, kaya gumawa raw ito ng affidavit sa bahay ni Leviste sa Taal, Batangas. Ipinakita pa raw sa kanila ni Leviste ang CCTV footage ng pagdating ni Bersamin kasama ang ilang umano'y mga abogado.
Nais ngayon ng Makabayan Block sa Kamara na maggamit ang mga ito sa mga investigasyon. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. In-explore po ng Makabayan, pinag-aaralan yung pag-file ng kaso laban sa mga opisyales na sangkot. Pero sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala raw katotohanan ang mga ibinabato ngayon sa Pangulo. Hindi na raw bago ang mga intriga mula sa mga taong nais siyang patalsikin sa pwesto. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa umano'y text messages ng Pangulo at ni dating AUSEC Adrian Bersamin tungkol sa flood control projects, kausapin natin si ACT Teachers Party List Representative at isa sa mga nag-sponsor ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, Representative Antonio Tino. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi, good morning Rafi. Good morning sa ating mga tagapanood. Opo, paano po kayo nakakatiyak na lihitimo yung hawak ninyong palitan ng text messages? So ipinakita sa inyong text messages umano ni Pangulong Bongbong Marcos at dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Well, screen capture, video screen capture ito ng cellphone mismo ni Yusek Bersamin, former Yusek Bersamin. So mukhang self-recorded. No? In other words, yung cellphone niya, nag-video, screen capture, tapos nag-scroll through dun sa messages. In other words, ginawa talaga nung may hawak ng phone yung recording na ito. Katulad ng pinaliwanag ni Congressman Erice, ginawa ito ni Yusek Bersamin bilang kumbaga protection sa sarili niya. Ito yung parang ebidensya nung kung siya ba naididiinan, ay ito yung ebidensya na kumikilo siya, hindi siya sarili niyang kusa, kundi dahil direktang sumusunod sa utos ng Pangulo. Nabanggit po ba ni Kong Leandro Leviste kung saan niya nakuha yung text conversation na yon? Well, katulad na nabanggit, may CCTV video siya na nagpapakita na magkasama sila ni Yusek Bersamin nung ginawa or at least bahagi na ito ay ginawa sa bahay ni Leviste. Bakit po hindi ito naisama doon sa inyong impeachment complaint or late na ito na ipaalam sa inyo? Well, una, yung mga allegation ay nandyan sa complaint. No? So merong allegations of facts, including yung kwento ni Yusek Bernardo na nagbigay siya ng 8 billion in kickbacks or commitments para sa Pangulo at binigay ito kay Yusek Olayvar at kay Yusek Bersamin. So nandun yon. Ngayon, yung paglalahad ng buong ebidensya na ito ay hindi kasama doon dahil hindi pa naman ito ang panahon para ilantad na yan. No? So, kaya sinasabi natin, premature ang ginawang pag-dismiss sa impeachment complaint. Hindi pa nga umaabot doon sa presentation of evidence. Hindi na pinaabot doon. So in short, ang sinasabi nyo, pwede itong lumabas kapag nagtuloy itong impeachment complaint laban sa Pangulo? Well, of course, ngayon, dahil bumoto na ang plenaryo, hindi na magtutuloy for at least 1 year ang impeachment proceeding. However, hindi ibig sabihin dito ay walang investigasyon na maaaring magawa. Ang gusto po nating idiin dito ay ilang buwan na pong sinibak sa pwesto nang walang anumang paliwanag ang Malacanang, si Yusek Bersamin kasama ni na Executive Secretary Bersamin, Secretary Pangandaman among others. Sinibak sila, walang paliwanag, tapos wala na tayong narinig sa kanila. Hindi sila pinatawag ng kahit sino, ng ICI, ng Ombudsman, ng Blue Ribbon Committee ng Senate, or ng House. No? Ang dinidiin po natin ngayon, pwedeng-pwede at dapat na ipatawag halimbawa ng Ombudsman. Itong si former Yusek Bersamin at di hingi na sa kanya ang kanyang cellphone at magkaalaman tayo. Sabi po hindi lang po cellphone, kung hindi may iba pang mga physical evidence na maaring magpatunay
na nangyari ang mga ito. Kung seryoso talaga ang Malacanang at ang ombudsman, lalo na ang ombudsman supposedly independent anti-corruption na independent constitutional body. So talagang may kapangyarihan na mag-imbestiga lalo na at lumabas na ang ganitong impormasyon at in one way or other lalabas ang buong katotohanan na ito. Sabi po ni Palace Press Officer Claire Castro, wala raw katotohanan yung mga ibinabato ngayon sa Pangulo. Ano pong reaction niyo dyan? At meron pa bang ibang paraan para mapatunayan itong exchange ng text messages na ito bukod sa nakarecord dun sa cellphone ng dating USEC? Well, una, kita nyo, very general or blanket lang yung denial ng Palace spokesperson. Hindi very specific. At yun nga, para magkaalaman talaga, itanong na natin mismo si Yusek Adrian Bersamin. Nandyan lang naman siya. No? Ibig sabihin, hindi tulad ng iba na umalis ng bansa. Narito lang yan. At kung gusto talagang magkaalaman, ay pwede namang ipatawag para imbestigan. Diretsuhin na. Meron ba talagang komunikasyon sa pagitan niya at ng Pangulo tungkol sa mga illegal na kickback? Ano pong mga hakbang inaisip niyo po ngayon? Ngayon at patay na sa Kamara yung impeachment na complaints laban na sa Pangulo. At curious po ba kayo? Baka meron pang ibang mga ganitong posibleng ebidensya na lumabas? Meron pa pong definitely meron pang ibang ebidensya. 8 billion po yung total na dineliver ni Yusek Bernardo kay Bersamin para sa Pangulo. Tanong natin, nasaan yung pondo na yon? Naubos ba yon? Ang information natin ay hindi pa naubos yon. Meron pang natitira in cash na 1.2 billion at ang nakakaalam niyan sa safe house na siya lang nakakaalam ay si Yusek Bersamin. So kailangan talagang may magtanong sa kanya tungkol dito sa flood control corruption. Mapunta naman tayo sa Vice Presidente. Ano po yung inaasahan nyo na gagawing pagtalakay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte? Well, inintay natin na i-refer sa Committee on Justice yung mga at least 3 complaints na nasa Office of the Secretary General na ng House para makapagsimula na formally, ma-initiate yung impeachment proceedings laban sa Vice President. As you know, isa tayo sa mga endorsers ng isang complaint. So, asahan nyo na kung ano yung tutok natin doon sa impeachment complaint laban sa Pangulo, ay ganun din para dito sa Vice President. Dahil kailangan din managot ng Vice Presidente, hindi natin nakakalimutan to, kaugnay doon sa pagwaldas ng 612.5 million in confidential funds. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat. Magandang tanghali po. Yan po si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Susubukan po natin kunin ang panig ng mga binanggit ni Representative Tino. Ayan na po, ayan na po. Ayan na. Lumabas mula sa ilalim ng tulay ang improvised na bangka na yan sa barangay NBBS, dagat-dagatan na Botas. Kabilang sa mga sakay nito ang isang lalaking hinuli dahil sa pagnanakaw ng cellphone. Base sa investigasyon, isang commuter na nag-aabang ng masasakyan ang nakakita sa pagtangay ng lalaki sa cellphone ng isang nagtitinda sa lugar. Nang tumakas ang suspect, hinabol siya ng nakasaksi hanggang nagpatulong na siya sa mga pulis. Sa ilalim ng tulay nagtago ang suspect. Ayon sa pulisya, kalalabas lang ng kulungan ng suspect nitong Enero dahil sa pagsusugal. Na-recover ang cellphone. Umamin naman ang suspect sa krimen. Paliwanag niya, ibibenta niya sana ito at ipambibili ng pera ng pagkain pati sa kanyang pangbisyo. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao hatid ng GMA Regional TV. Huli cam ang pagsalpok ng isang van sa nakaparadang truck sa Basay, Samar. Sara, kumusta yung mga sakay ng van? Rafi, patay ang van driver at 3 niyang pasahero. Sa CCTV kita ang pagbangga ng van sa nakaparadang 10-wheeler sa gilid ng highway.
Galing itong Borongan, Eastern Samar at bumibiyahe noon Patacloban, Leyte. 6 na pasahero naman ang nagtamo ng mga sugat. Tuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Ayon sa pamunuan ng nirentahang van, magbibigay sila ng tulong pinansyal sa pamilya ng mga nasawi. Sasagutin din daw nila ang pagpapagamot ng mga sugatan. Dahil sa insidente, 30 araw na sinuspindi ng LTFRB Region 8 ang biyahe ng lahat ng unit ng shuttle service company na sangkot. Iniutos din na ipa-drug test ang kanilang mga driver. Patay ang isang lalaki negosyante sa Cebu City matapos ma-hit and run ng isang SUV. Sa kuha ng CCTV, naglalakad ang biktima sa gilid ng kalsada nang biglang dumating ang SUV. Tumilapon ang biktima papunta sa isang concrete post. Bago ang insidente, may nabangga ng nakaparadang kotse ang SUV. Parehong tinakasan ng driver ang pagbangga niya sa kotse at sa biktima. Nahuli naman siya nang tumagilid ang kanyang sasakyan. Ayon sa mga nakasaksi, lasing umano ang SUV driver pero nag-negatibo siya sa liquor test na isinagawa sa ospital 12 oras matapos ang huling insidente. Papanagutin daw ng Land Transportation Office ang driver na ngayon naka-hospital arrest. Ayon sa LTO, hindi nakapagpresenta ng lisensya at rehistro ang driver ng hinga ng traffic enforcers. Sinuspindi ang kanyang lisensya ng 70 araw. Wala pa siyang pahayag.